Happy Friday, everyone! Uumpisan ko ang kwento ng bidyong ito sa pagdating ng aking mga imported plants. Dalawang plastic lang po ito kasi maliliit lang na klase ng halaman ang laman ng mga in-order ko. Simulan natin ang unwrapping! Jaran! Tignan nyo po, parang dumami na tuloy ang laman ng plastic bag. Kanina parang ang konti lang ng laman nung hawak ko pa yung plastic. Pero ngayon parang lumobo na sila. Pero as usual, ang karamihan dito ay pre-order na po ng ating mga plantita clients. Yan, so simulan na po natin ilabas sa plastic isa-isa para ma-introduce ko rin po sila sa inyo at makilala nyo ang ating mga halaman. So mayroon po tayo ditong rubber plant compacta. Alam mo, maliliit nga lang talaga yung dumating ngayon eh. Unlike nung last month, ang lalaki po ng sizes. Almost 2 feet na yung ganito rin na same price. Pero sa bagay, maituturing pa rin kasi na napakapambihirang klase pa rin ng rubber plant itong si compacta. Kaya naman medyo mataas pa rin ng konti ang presyo nito compared sa mga pangkaraniwang uri. Kaya lang syempre magtataka rin yung mga kliyente natin, same price sa nakaraan, pero mas maliit naman yung sa ngayon. Ang hirap din kasi hindi natin may expect kung ano ba yung ipapadala nung nanggagaling sa kabilang bansa, hindi pare-pareho kung malalaki, ganyan, kagaya ngayon, maliliit, pero same price. Tingnan niyo po ito. Ganito ang itsura ng pinapaship na halaman, ang liit lang ng seedling pot. Kita nyo naman halos mauubos na rin yung potting mix sa dami ng mga ugat ng halaman. Next naman po dito ay si Fidelip Bambino. Tingnan nyo po, maliliit lang din naman siya at 3 halaman din sa isang paso. So hihiwag-hiwagin pa natin to para maitanim individually sa kada paso. At syempre, hindi mawawala ang paborito ng lahat at napaka-perfect na pang indoor plant. Ito po ay si Philodendron Birkin. 3-in-1 din siya sa seedling pot. At may mga babies pa to ha. Ang maganda dito kasi hindi siya masyadong lumalaki. So napaka-manageable ng kanyang height. Umaabot lang po ito ng 1 hanggang 3 talampakan. So napakagandang i-display sa loob ng bahay. At napakadali rin i-propagate dahil mabilis dumami yung kanyang mga aerial roots. So pwede nang putulin at itanim agad. Walang kaarte-arte, mabilis lumaki. Tingnan nyo naman, ang ganda ng variegation. Next natin dito ay si Aglonema regili na napaka-cute din. Tingnan nyo, 3-in-1 din ito ha. At ito po ay hindi masyadong lumalaki. Normal na height nito ay nasa 1 talampakan lang. Pero kung nabibigyan siya ng sapat na alaga, lalo na kung naaarawan sa umaga, ay lalo pong tumitingkad ang kanyang kulay. Once nakita nyo nagpipink na yung mga dahon niyan, ibig sabihin kulang na po sa sikat ng araw. Next po ay si King Suksum. Mayroon tayong red suksum, Thai suksum, fantasy suksum. Ito naman po ay si King Suksum. Ito ang variety ng suksum na lumalaki talaga ang mga dahon. Hindi rin siya pulang-pula, may mga green pa rin sa gilid ng dahon, pero nalaki talaga yung ganitong klase. Mabilis din itong mga anak kung regular lang ang pagbibigay ng pataba. Once a month na pataba ay sapat na. At hindi rin kinakailangan na madalas ang dilig nito ha. Kung kailang tuyong-tuyo na, isa ka lamang didiligan. Heto pa po yung isang napakaganda, ang baby size ng Philodendron Prince of Orange. Ito ang magandang alagaan, masusubaybayan mo talaga yung kanyang paglaki. Mula sa maliit na paso, magre-repat ka sa mas malaki. After ilang months, magre-repat ka ulit ng mas malaki. Kasi ito talaga yung lumalaki ng husto. At habang palaki ng palaki ay lalong paganda ng paganda. Ito naman ay si Black Infernalis alocasia. Yan. Ang gusto nito laging nakababad sa tubig kasi mabilis siyang matuyo, matakaw siya sa tubig. So yung mga nag-aalaga ng Black Infernalis dyan, ang gawin nyo po ay ipatong nyo po ito dun. Alam nyo po yung catch plate, lagyan nyo po ng water at doon nyo po siya itongtong. Kasi madali pong manuyo yung mga dahon niya, manamlay. Kailangan lagi silang hydrated. Ayan. Meron din po ako ditong alocasia, silver dragon. Tignan nyo naman kung gaano kalash. Ang daming anak. Nakakatawa lang. Ang daming anak. At ang panghuli naman natin dito ay itong si Alocasia Black Mirror. Ang tawag natin dito sa pangkaraniwan ay Alocasia sinuata. Isa pa rin ito sa maituturing na pambihira o rare. Ito naman po ay 2-in-1 lamang sa paso.
Ayan. O siya, ihanda ko na muna po ngayon ang ating mga paso na gagamitin at magtitimpla muna ako ng ating potting mix. Hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi at tignan nyo naman talaga nagagandahan ng ating mga imported plants. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!